Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Gabi na, baka bukas na ho ako mag-collab. Magka-interest lang ho ako rito. Tsaka sabi ko, magbablog ako ngayong gabi. Tungkol ho dito, no? Magbibigay lang ho tayo ng reaksyon, no? Ano po ito eh? One day ago, may 34,000 views ho ito. Ha? Ikalabing-4 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Yun ang pamagat po nito eh, no? Pakinggan ho natin. 18 na taon na po ang nakakaraan mula na mangyari ang Maguindanao Massacre. 58 tao ang pinatay at sinubuang ipaon kasama ang kanilang mga sasakyan sa isang liblib na burol sa Siguro hindi naman ho bago sa inyo to, yung Maguindanao Massacre, no? Ano pala to eh? November 23, 2009, anibersaryong araw to. 58 ang pinatay. 32 of them media men, no? Ampatuan taon sa Maguindanao. Ang ilan sa mga biktima, mga kamag-anak at supporter ni Toto Mangudadato na tatakbusan ng gobernador ng Maguindanao noong 2009. Ang karamihan, mga miyembro ng media na magkukover sana sa filing ng kanyang kandidatura. Matapos ng higit 10 taon, hinatulan ng korte na guilty ang 44 na suspect kasamang 8 miyembro ng Ampatuan Clan, ang pamilyang nagahari sa Maguindanao noong panahong yun. Kasama sa mga inatulang guilty si dating Armed Governor Zaldi Ampatuan at si Datu Unsay Mayor Andal Unsay Ampatuan Jr. na sinentensyahan ngayong araw ng 210 years na pagkakakulong matapos mapatunayan guilty sa 21 counts ng graft. Kaugnay po yan ng pag-supply ng Pusa, 210 years. Sana wala nang mga ganong sentensya, no? Mabubuhay pa ba itong mga ito ng 210 years? Excuse me. Tuloy. Sa Maguindanao Province mula sa pag-aari niyang gasolinahan. Ang kanila namang ama na si Andal Ampatuan Sr. hindi po nahatulan. Namatay siya sa kulungan noong Hulyo 2015. Pero meron pang 88 suspect na hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Sa nakaraang 14 na taon. Pusa, ang dami naman. 88 na hindi pa nahuhuli. Eh, saan nandoon yun? Asa ng intelligence pan? Bakit hanggang ngayon 2009 ho to nangyari ha. Hanggang ngayon meron pang 88, 2023 na hindi nahuhuli. Ay nako. Wala na mangyari ang massacre, unti-unti na pong nakabalik sa poder ang pamilya Ampatuan. Ayon po sa ulat ito mabigat. Nakabalik ha. Ito pakinggan nyo ha. Ni Carol Arguillas ng Mindanao News Service na Mindanews, hindi bababa sa 29 na Ampatuan ang nanalo sa 2022 elections mula po Mayor, Vice Mayor 29 na naman yung nakabalik na Ampatuan doon sa Maguindanao at konsehal. Halimbawa po sa bayan ng Datu Hofer, nanalong alkalde si Bongbong Ampatuan, ang asawa ni Zaldi Ampatuan. Hindi biro ang kanyang lamang. Asawa po yan nung nasintensya ng 210 years. Hindi biro ang kanyang lamang. 97.1 of the votes. Landslide po, landslide. O, tuloy. Oraw niya ang 97.1% ng mga boto. Ang nananamang bise ay ang anak nila ni Zaldi na si Prince Zufri na nakuha naman ng 95% ng mga boto. Importante lamang pong sabihin na hindi po bawal para sa kanila na tumakbo at manalo. Sa Sheriff Aguac naman, nanalo si Ahmad Ampatuan bilang alkalde at ang anak na si Marop Ampatuan bilang bise. Nakainggit din ang kanilang lamang sa botohan, 96% at 97%. Ang mas nakakamangha ay ang bayan ng Datu Unsay na pinangalanan kay Andal Unsay Ampatuan Jr. ang principal convict sa massacre. Noong 2019 elections, nanalo bilang alkalde si Fuentes Taop Ducay at bise naman ang kanyang anak na si Wanay Salibo Ducay. Pero matapos lamang ng 2 buwan, biglang nagbitiw ang dalawang ito. Ang dahilang binigay ng mag-ama, wala raw silang kakayahan na mamahala sa Datu Unsay. Ayon sa batas, ang papalit sa kanila ay ang konsehal na may pinakamaraming boto.
si Andal Ampatuan V, ang panganay na anak ni Andal Jr. Lumalabas na 20 anyos pa lamang si Andal Ampatuan V noong May 2019 elections. Samantalang 21 ang minimum age para po tumakbong mayor. Pero pagsapit ng Hulyo ng taong iyon, 21 na siya at pwede nang maging mayor. Usap-usapan tuloy na baka placeholder lamang para sa Batang Ampatuan ang mag-amang tumakbo, nanalo at nagbitiw bilang alkalde at vice-alkalde. At itong 2022 elections, tumakbo at nanalo bilang alkalde si Andal Ampatuan V. Nakuha po niya 99.3% ng mga boto. Ang tumakbo at nanalo bilang vice mayor ay ang kanyang kapatid na si Nicole Ampatuan. Merong 99.2% ng mga boto. Pero ito pa, tumakbo muli sa pagkaalkalde ang unang nagbitiw na si Fuentes Ducay. Tandaan po ninyo, nag-resign siya matapos ang 2 buwan sa pwesto dahil hindi raw niya kayang manungkulan doon. Tumakbo siya ulit at nakuha niya ang 5 boto, katubas po ng 0.07%. Ang anak niyang si Wanay Ducay, tumakbo rin muli. Ang nakuha niya ay 14 na boto. Muli po, walang problema at walang makakapagpigil na tumakbo ang mga kamag-anak ni Andal Ampatuan Jr. at ni Andal Ampatuan Sr. Karapatan po nila yan. Kung ano pa man, makikita lamang po dito kung paano umikot muli ang gulong ng buhay at ang gulong ng politika. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging... Yan o, mabigat mga chip. Ha? Grabe ho yung massacre na yan, ha? Ang buong mundo ho yan, ha? Nagimbal sa nangyaring yan. Diyan sa Maguindanao na yan, no, mga boss. Pero ayan na ho sila lahat ngayon. Nakabalik na rin sila pwesto. Ewan ko kung nakapupo pa si Mandadato. Ganun ho eh. Anong masasabi ninyo dyan, mga boss? Ganun ho kabigat ang dinastiya na sinasabi. Bali, kung ganyan ho klase, ang turing na ho sa mga Ampatuan dyan sa Maguindanao, Diyos. Diba? Oh. Ngayon, sa ganyang katibay na paghawak sa isang bayan, pagdating ho ng kampanyahan ng national election, sino ho lalapitan dyan? Siyempre, Ampatuan na naman. Oh. Lalambingin mo na naman yan. Nanlagay, ganun lang ba? Dyan ho sa lugar na yan, kumbaga sa pag sinabi nila na magla-landslide ka, asahan mo yun. Di ba, mga boss? Kagaya rin ho ng mga sa Davao, puro Duterte rin. Di ba? Siguro itong mga ito, maski katulong nila patakbuhin ito pag tinaas nung kami, yun ang mananalo eh. Dahil yun nga ho eh. Diyos ang tingin sa kanila. Mga hari at reyna sila doon sa mga lugar nila. Kung ano sabihin nila, susunod ang tao. Maski mali. Wala ho talaga. Magtaka ka pa ba naman? Kung yung mga Marcos di ba? Kung hindi lang nailigtas nung baka wala na ho sila sa mundo eh. Kung inabot po sila ng galit ng tao doon sa People Power 1 na yun, naakyat na ho yung Malacanang, napasok na ho eh. Wala namang nagawa yung Nagsalita na ho ang tao, yung may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. May nagawa ba yung mga sundalo? Wala. Diba, mga boss? Bahala na. Basta God moves in a very mysterious way, diba? Yan ho yan eh. Kagaya rin yung mga kulto-kulto na to. Kaya kay Kibulog, maski ano sabihin ni Kibulog, boboto nyo. Ganon din yung sa iglesia. Lalapit kayo sa kanila. Yan ho ang sistema eh. Di ba mga boss? Kaya nga ho yung iba, ang tuwaso silang makagawa sila ng rehilyon. Dahil yun nga ho, pag nakagawa sila ng rehilyon, at yun,
nagaya nila iglesia na meron silang kumando sa kanilang mga naloko, ay mga naloko. Yung mga napaniwala nila na sila nga ay mga sugo ng Diyos, perang malaki na yan. Marami ho yan eh. Diba? O, di ba dito nakarang eleksyon? O, ilan ang mga nilapitan ng mga politiko? Bilarde, yung El Saday, o, Iglesia, Ibulog, yun pa. Marami ho eh. O, pag meron ka, nakapagtayo ka, sekta ka, meron ka 3,000 boto, naloko, na naniwala sa iyo na ikaw, sa mga pinagsasabi mo, di ba? Di pera na rin yan. 3,000 boto ba? May say ka na. Di ba, mga boss? Yun yan eh. Wala ko tayo magagawa. Yan po ang ano. Yan po ang ano eh. Walang dalaong tao, ibig sabihin, wala akong kadala-dala ang tao. Diba? Tignan ninyo yung Marcos. Diba? Ngayon, landslide si His Excellency. Alain mo ba yan? Hindi nga umati ng debate yan, diba? Pero yun nga eh. Hindi nga lang natin malaman kung naging malinis yung eleksyon, diba? Pero, yan nga eh. Santambakan trolls nila eh. Di ba? Mga tagapapuri, mga pumupuri sa kanila, mga gaya to si Duterte, di ba? Tignan niyo naman ang nakikipaglaban pa rin diyan. Meron silang hawak pa rin sa gobyerno, di ba? Tignan mo si Duterte kung magsalita. Subukan ninyong impeach si Sara. Tatakbo ulit akong politiko. Gusto niya ng sakit ng ulo, sige. Nananakot pa, di ba? Hindi naman gaganyan si Duterte ng ganun-ganun lang. Di ba? Ewan natin kung ano nga ang alas na hawak niya. Di ba, mga boss? Gaya ko yung kanina pinaano ko sa inyong vlog. Tungkol yung sa kay Harry Roque, binasa ko yung ano doon. Talagang grabe. Ang mga trolls, puro trolls halos eh. Na puro puro yun nga. Mabuhay ka, mahal ka namin. Pangulong Duterte, Sara Duterte, Pag hindi mo nagbago ang takbo ng dito, wala akong kapupuntahan po ito. Puro dinastiya ho talaga eh. Cavite, Rimulya, Revilla. Palit-palit lang yung mga mag-asawa. Lahat ng nakapwesto lahat ng mga anak nila, di ba? Pero wala namang kagrabe nito sa Ampatuan, sa Maguindanao na talagang sino lalaban diyan? Mantakin may nanalong mayor sa vice mayor mag-ama. Nag-resign dahil hindi raw nila kaya patakuin yung at ang pumalit yung anak na Ampatuan, 19 years old, 20 years old. Tapos yung tumakbo, kalaban yung mga nag-resign, 97%. Nakuha na lang nung mga dating nanalo, 5 points na lang yata, isa 14 points. Ibig sabihin yung Maguindanao na yan, talagang hanggang sa kaapu-apuhan na ng Ampatuan yan. Wala na hong papalit dyan. Ganon din yung mga ibang lugar. Davao, yung mga Ilocos, wala na yan. Ganon na ang takbo niyan. Kaya ito, pag yung Duterte nakabalik na naman sa sinasabing hawak na naman nilang buong Pilipinas, todas. Yan na. Siguro peace contract na Pilipinas pag nangyari pa yan. Gaya na sabi ni Kapersi, dito na tayo kay Bongbong kaysa makabalik ang Duterte. Di ba? Mga boss. Bukas na po tayo mag-collab, no? May pinadala po sa akin yung kaibigan ko si Pastor Jun Lagon. Nasa Hawaii po siya Happy Thanksgiving, sabi niya. Ito po siya, Kesa mag-collab tayo, ito muna. Sandali lang naman siya.
Galing na mga boss. Yan po mga boss, no? Pag hindi ho natuto, pero mahirap po kasing matuto no, mga boss. Nagaya ho yung Maguindanao na yan. Oo. Ang mga mansion ho ng mga ampatuan dyan, ang lalaki. Ang katabi hong bahay, puro mga mahihirap. Oo. Saan sila pupunta? Saan sila bibigyan sila bigas, kung may kailangan sila, punta sila kila ampatuan, bigyan sila ganyan, bigyan sila. Isa ho yata sa pinakamahirap na lugar, yung ampatuan na yan, yung Maguindanao na yan, di ba? Bigyan sila ayuda, gawin silang kasama doon sa mga lupain ng mga yan, doon sa Maguindanao. Paano ganun ho yan Paano sila? Ganun na rin ang babagsakan nito. Pagdating ho ng eleksyon, yun, bibili na lang ho kanilang mga boto. Ano ba kung mamamatay tao ka? Ito na yung 500, 1,000, panlaman ng tiyan namin. Buboto ka na. Kaya wala akong mangyayari. Bipileni nga, sayang, di ba? Edukadang tao, binaboy lang, ginawang kung ano-anong mga trolls, di ba? Talo. Walang dinastiya, nagtrabaho, walang ninakaw, kompleto, pati salin, naglingkod ng mabuti sa bansa sa loob ng 6 na taon. Maski na kung ano-anong ginagawang batiko sa kanya. Itong si Digong, di ba? Halos binaboy nga, di ba? Pati legs ni BP Lenny nakita pa di ba? Kung ano-ano. Pero popular pa rin si Duterte. Survey mataas. Wala. Di ba kung saan pupulutin to, wala. Ngayong eleksyon na to, nakakama pa. Duterte raw. Wala raw talo. Presidente si Sara Duterte, Vice President daw yung tatay niya. Saan ba yung lugar ni Tebes? Pag tumakbo si Tebes doon, landslide na naman yun, sigurado. Wala. Yan ang politika sa Pilipinas. Pera-pera lang. Totoo. Di ba? Wala kang pera, wala. Pera-pera, saka yung sikat. Wala yung sinasabing mag-isip kung wala Boto lang ng boto. Tapos sisisihin ninyo, nagugutom kayo, wala Mahirap po imaneho na ito, wala na. Not unless nga, sabi ko, diba, magkaroon ng isang tao na pwedeng mamuno, kagaya ng martial law na sinasabi ng panahon ni Marcos, na wala ng eleksyon. Pero kailangan matinong tao, talagang ay Lord. Dito naman kasi pag matino kang politiko, di ka naman manalo. Di ba? Tignan mo yung lineup ni VP Lenny, ang ganda ng lineup niya. Si Makalintal nga, yung abogado ni VP Lenny sa protesta ni Bongbong, di ba? Talo pa. Romy Makalintal, di ba? Ang gagaling niyan, Ang nananalo, wala, di ba? Si Bato, si Bongo, Robin Padilla, Bong Revilla, Lito Lapid, ewan, kung delikado pa itong bansa na to, kala nyo. Yung Rapi Tulfo, pero palagi ko hindi papasok na Pero pag yun ang tumakbo, baka lumusot yun, baka mahirap yun 27 million mahigit ang dala-dalang subscriber nun, ha? Ay ako.
27.1 million na ho ngayon, tumaas na naman, o, di ba? Marami pang bumabatikos doon. Yun o tao eh. Hindi mo masisi kung bakit no, mga boss. Grabe, no? Maski yung mga kulto-kulto na yan, alam na nilang buwang yung kanilang, kaya sabi, hawak daw niya lahat ng kaluluwa. Lahat ng kaluluwa dadaan sa kanya bago makakit sa langit. Appointed son daw siya. Milyon ho naniniwala eh. O, paano? Sige nga, ano? Saan? Lord, dapat talaga magpababa na ng anghel ng Panginoon, di ba, mga boss? Taki mo, gamit na gamit yung mahirap, gamit na gamit yung Panginoon, sila raw ang sugo ng Diyos, kung ano-anong mga kahayupan no? Ang daming naniniwala. Ay, Lord. Ewan, kung saan pupulutin talaga. Oo, mga boss. Mantakin mo, may isang taon pa lang si Bongbong. Ang inaatupag na 2025 election at saka 2028 election. Yun na pinag-uusapan, Oo. Taragis. Wala talaga. Di ba mga friend? Bukas na po tayo mag-collab. Hanggang bukas po. Magandang gabi po. Oo. Ano sa palagay niyo mga boss? Kaya pa bang mabago ang politika sa Pilipinas? Kaya pa bang mawala itong mga sinasabing dinastiya sa Pilipinas? Sa akin tingin ko wala nang pag-asa. Dahil yun nga, nabibili sila eh. Tsaka yun nga, ewan ko, gabi na sinasabi, maandar daw ang hustisya. Hustisya. Si De Lima, bago nakalaya Hindi pa laya Piyansado lang si Senador Laila De Lima. Piyansado pa lang yan Tapos sasabihin ninyo, gumagana ang hustisya sa Pilipinas dahil nakapag-bail si De Lima. Bibitin-bitin pa yan. Hindi mo pa alam yan Mga boss. Ewan. Hanggang dito lang po. Bukas po ulit, maaga tayo. God bless mga boss. Good night. Galing ni Friend Jun Lagon, Pastor po yun. Alam nyo, marami yung pastor di ba? Matino po yun. Wala akong sinasabing siya ay appointed son. Wala akong sinasabing na matinong tao. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless.